Hi, kumusta? Ako nga pala si Chad, isang APS worker dito sa South Korea. Meron nga tayong pupuntahan ngayon kung saan makakasama natin ang Team Gimmick para sa year-end party since malapit nang matapos ang taon. Ang Team Gimmick nga pala ay pangalan ng aming samahan dito sa South Korea na pinamumunuan ng walang iba kundi si Boss Joey, mga small content creator na nabuo dahil sa parihong mga hilig. Hindi ko nga akalain na ganito ng katagal ang grupo at ngayon nga ay magkakaroon kami ng year-end party. Sa Anso nga pala gaganapin ang party at medyo malayo din. Kaya around 3pm ay umalis na ako ng dorm. Lahat naman ng pupunta ay nagmula sa iba't ibang lugar dito sa South Korea. Talagang kailangan namin lumuwas para makasama sa year-end party. Tamang antay nga lang ako dito ng bus na sasakyan ko going to Ansan. Wala naman akong kasabay na pumunta doon sa Ansong dahil nga hindi naman kami pare-pareho ng lugar. Pero mag-aantay na lang siguro kami pag malapit na sa area. Mula sa station nga ay kailangan kong sumakay ng subway going to Suwon kung saan kailangan kong mag-transfer ng subway papuntang Pyeongtaek naman. May kalayuan nga lugar pero since convenient naman ang transportation kaya hindi tayo mahihirapan. Familiar na din naman ako dahil nakapunta na ako noon. Pag itong weekends talaga ay ang daming tao sa labas. Halos punuan ang loob ng tren pero hindi naman katulad sa atin na parang sardinas kapag rush hour. Tapos sobrang accessible pa kapag gusto mag-transfer ng line. Hindi ka nalalabas ng station dahil connecting lahat. So hindi ka maliligaw. After 2 hours ay nakarating na din ako ng Pyeongtaek Station kung saan sasakay naman ako ng bus going to Ansong. May mga kasabay naman sana ako kaya lang alam mo naman pag Pinoy laging Filipino time. Yung tipong nag-set kayo ng oras tapos isang oras na nakalipas, on the way pa din. Kaya yun, nauna na lang ako. At isa pa, sobrang lamig mag-antay sa labas. Sobrang cold ko na nga tapos lalamigin pa ako. Edi wow. Nasa 45 minutes nga ang biyahe mula Pyeongtaek hanggang dito sa may E-Mart Ansong. Nandito na din yung iba naming kasama dahil mas nauna na sila. Yung iba naman ay nasa subway at papunta na din dito. Siyempre outfit check muna tayo para mukhang tao. Tapos nagulat na lang ako na makasalubong ko yung isa sa mga kasama namin. Kaya lumabas na din ako. At eto nga at nakita ko na sila. Si Opabal saka si JP Ventures. Sakto naman ang dating natin dahil nakapamili na sila since malayo nga ang bilihan doon. Kaya dito na lang sa E-Mart namili. Gusto pa nga sana namin antayin yung mga nasa biyahe kaya lang nasa 1 oras pa ang pagitan. Kaya sa huli, nag-taxi na lang kami papunta doon sa location. Hindi naman kami naligaw dahil tanda na Madival ang daan. Tapos ilang sandali pa ay nakarating na din kami sa mismong location kung saan nadat na namin yung iba pa namin kasama sa year-end party. Baka si Boss Joey yan. Dito nga pala ito sa Kisok sa nila Jake kung saan allowed ang bisita sa dorm nila kaya nakatipid tayo sa accommodation. Kung natatandaan ninyo ay dito rin kami nagchosok noon. Eto nga pala yung mga hinanda nila para sa year-end party. Nakakamiss talaga ang pagkain Pinoy lalo na pag nasa abroad ka. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain dito sa South Korea, mas gusto pa din natin yung mga pagkain Pinoy dahil hinahanap-hanap ng mga panlasa natin. Tapos ilang sandali pa ay dumating na din yung iba pa na yung mga kasama. Medyo nagkaligaw-ligaw pa nga ang mga person dahil hindi naman sila sama-sama sa taxi. Pero ayos lang, ang importante nakarating sila. Ngayon lang kasi ulit kami nagsama-sama since busy din ang iba sa trabaho. Sana nga sa susunod ay kompleto na kami. Siyempre habang inaayos ang mga pagkain ay pinamigay naman nila yung t-shirt na pinagawa namin para sa year-end party. Sana all may pa t-shirt, di ba? Bago nga lumalim ang gabi ay kumain na muna kami dahil hindi pa kami naghahapunan. At inantay lang talaga namin na makompleto ang lahat para sabay-sabay kami kumain. Sobrang thank you din ako sa kanila dahil nakilala ko sila. Hindi ko naman na-imagine noon na may makasama ako sa pag-iikot ko dito sa South Korea. Akala ko nga magiging boring lang ako dito sa abroad o kaya homesickness. Pero hindi ko ramdam yun dahil sa kanila. After nga namin kumain ay kaagad na nagpalaro si Boss Joey dahil nga ng oras na din. Eto nga ang unang game namin ang Blow the Candle. Sobrang ang saya nga ng game na to dahil palakasan ng hininga ay stay sa pag-blow pala. Tapos yung mga kasama ko pa ang laki ata ng pangailangan at talaga ginagalingan sa pag-blow. Sana all diba? Yung second game naman na sobrang hirap na hirap tayo dahil hindi naman tayo expert. Kasalanan din to ni Ariel eh. Sabi niya kasi patalo ko daw at malaki ang pangailangan niya. Idagdag pa na sobrang gaan pa ng bola kaya ang hirap i-shoot. Ayoko talaga sumayo sa mga parlor game. Laging talo. Tapos sa Pinoyhenyo ganun din. Pero ayos lang dahil nag-enjoy naman ang lahat. Sabi nga nila is not about the prize, kundi yung memories na nagtatawanan kayo habang naglalaro. Sobrang sulit. Kahit nga wala ng premyo ay ayos lang basta legit yung tawanan. Sa paglalim nga ng gabi ay tuluyan na nga nagmaoy ang lahat. I mean, ang iingay na at puro tawanan ang ganap. Eto nga si Ariel at talagang sinira pa ang bintana. Diyan ba naman dumaan? Ang lalakas talaga ng trip no? Masasabi kong sobrang sulit ng year-end party na to dahil sobrang saya at memorable para sa tropang gimmick. Sana sa susunod na ganap ay kumpleto na tayo. Paano ba yan hanggang sa susunod? Anyang!